Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Patuloy po ang ating pagdarasal para sa lahat ng inyong mga intensyon at mga intensyon ng mga nagpapadasal sa atin, ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, lalo na po sa mga may sakit, nasa kanilang mga tahanan at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live. Atin din pong ipagdasal ang tagumpay ng retiro o ng retreat ng mga batang pari na sa ngayon ay nagkakaroon ng taunang pagsasanay upang ihandang muli ang kanilang mga sarili para sa panibagong taon ng paglilingkod sa tambana ng ating Panginoon. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, tayong lahat ay manalangin at magpuri sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong aminin ang ating mga nagawang pagkukulang. Magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya.
at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdaraho. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Magsitayo po ang lahat. Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na nasana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan na hindi makatitikim ng aking handa.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
May mga kakilala tayo at marahil ay nakakasalamuhan natin araw-araw at pwede rin tayo na nakatapos lang ng pag-aaral o meron lang narating na kaunting posisyon sa lipunan o sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang sabi sa Batangas, ang taas na ng ihi. Akala mo kung sino na. Nakatapos lamang ng pag-aaral, hindi nakilala ang mga kasamahan. Nabigyan lang ng pagkakataon para makapaglingkod sa komunidad. Wala nang kakilala. Hindi na nakaalaalang lumingon sa pinanggalingan. Nakarating lamang ng abroad. Pareho din lamang naman ang ginagawa dito. Nasimuyan lang ng malamig. Pagdating dito, hindi na maka-adjust sa Pilipinas. Lagi na lang pulaan ang Pilipinas. At ang nangyayari dito, na para bagang hindi dito lumaki. Sabi ng taga Batangas, nakakaani. Akala mo ay ang layo-layo na nang narating. Tatandaan natin na anuman ang layo ng ating narating, ang dalawang paa natin ay laging nakatungtong sa lupa. Tatandaan natin na it always makes sense at bilang bahagi ng Kristiyanong komunidad, palaging mabuti at kalugod-lugod sa Diyos ang tayo ay nananatiling mapagpakumbaba anumang layo ng ating narating sa buhay. Dahil ang katotohanan, anumang layo ng ating narating ayon sa pantasa ng ibang tao at ayon sa ating pantasa, wala pa rin tayong maipagmamalaki sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan ay galing sa Kanya. Sa unang pagbasa, yan ang paalaala sa atin na katulad ng ating Panginoong Hesus na nabigyan ng pagkakataon para tayo tubusin sa ating pagkakasala, ay tumupad sa misyong ipinagkatiwala ng Diyos Ama upang tayo tubusin, ayon kay San Pablo, nang may pagpapakumbaba. Sinunod niya ang atas ng Diyos Ama ng buong puso, ng buong galak. Idinipa niya ang kanyang dalawang kamay, inialay ang buhay para sa atin, nang hindi nagtatampo sa Diyos Ama kung bakit siya ang naatasang gawin ang bagay na napakahirap, ang mag-alay ng buhay para sa ating katubusan. Nanatili siyang mapagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus, alang-alang sa pagmamahal sa atin, alang-alang sa pagmamahal sa Diyos Ama. Ganyan din mga kapatid ang paanyaya sa atin ngayong umagang ito. Maging mapagpakumbaba tayo, hindi lamang sa ating kapwa, maging mapagpakumbaba tayo araw-araw, maging mapagpakumbaba tayo sa Diyos na siyang tumawag sa atin sa kabanalan. Sa ating mabuting balitang narinig ngayong umagang ito, puno ng pride ang mga inanyayahan ng Panginoon sa Kanyang piging, sa Kanyang kaharian. Lahat sila ay tumanggi. Binaliwala ang pagtawag ng Diyos. Kaya naman, sa galit ng Diyos,
Anong nangyari? Hindi sila ang nabigyan ng pagkakataon upang makasama sa kanyang piging. Because of pride. Pwedeng mangyari sa atin mga kapatid, ang nangyari sa kanila sa ating sa kwento ng mabuting balitang ating narinig. Kapag patuloy nating binaliwala ang pagtawag ng Diyos sa kabanalan, pwedeng mawala ang bagay na iyan dahil sa katigasan ng ating puso. Kaya huwag nating babaliwalain ang mga pagkakataong tayo'y inaanyayahan ng Diyos na makasama at makasalo sa Kanyang piging. Kapag tayo'y nakaramdam ng pagtawag para umattend ng banal na misa, prioritize it. Sapagkat napakahalaga niyan mga kapatid. Baka sa mga susunod na araw, hindi na tayo tawagin dahil sa pride natin. Mas inuuna pa natin ang mga walang kwentang bagay. Huwag nating ipagpalit ang Diyos dahil sa pride. Sa mga bagay na wala namang kwenta. Kung kayo naman ay makikipagchismisan lang sa inyong kapitbahay at sisiraan ng inyong kapwa, ay ugaliin na ninyo o mas piliin na ninyong magdasal. Mas piliin na ninyo na gumawa ng mabuti kaysa sa gumawa ng masama. Pride ang tawag diyan kapag mas pinili natin ang makasira ng kapwa at tumanggi sa plano ng Diyos at sa imbitasyon ng Diyos sa atin sa kabanalan araw-araw. Lagi nating tatandaan na wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Ang ating paa, anuman ang layo ng ating narating, ay nananatiling nakatungtong sa lupa. At pag tayo'y inanyayahan ng Diyos, i-grab natin yung opportunity para tayo ay makapagsamba at makapagpuri sa Kanya. Sabi nga, kapag gusto, may paraan. Kapag aayaw, may dahilan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin Kapuri-puri ka, Diyos, sa manalig sa sanlibutan sa iyong kagandahan. Mula sa lupa at walang pagpapawag, pinamay niyo lupa sa Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming piling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila.
Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tayo nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iinawa ko. Lubos, madilim na lantanan ang tatahakin ko. Wala akong sundak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, sigla tanggulan ko. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iinawa ko. Lubos, handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iinawa ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipinagnunubina mula nung ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Bahagi din po ng pamimintuho kay Santo Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, pinsalang dulot na nagdaang bagyo, panoorin po natin ito. Dahil po dito mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula sa parking A ay mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slots ang mayroon doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ito po si Arch B, ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako ay humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Jas Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Na mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayon Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring paggabayan po tayo ng mga pagbabago sa ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan niya ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipapanalangin ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal Sila sa mga nawa ay yumao nating silayan mahal. ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.